Ito na, good morning mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Province ni Digong, ang Netherlands. So ito po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa senatorial slates ni Pangulong Bongbong Marcos. 11 na lang. Ah. So speaking of ganyan mga kababayan, according dito sa PNE News, ayan ito, PNE News nag-post na ang senatorial candidates ni BBM ay 11 na lang. So, speaking of 11 na lang, no? Sino nga ba dito ang tinanggal? Oo. So ito po mga kababayan, pag-usapan natin. According dito, no, sa nilagay ng PNN News sa kanyang page, so nakalagay dito Amy Marcos. O si Amy Marcos pala. Inilaglag ng kanyang kapatid sa senatorial slate ng Alyansa para sa Pagbabago o para sa Bagong Pilipinas. Muling hindi binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangalan ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos sa pangangampanya ng Alyansa sa Bagong Pilipinas sa Laguna noong Sabado, Marso 23, 2025. So sa pagbibigay ng Pangulo ng mensahe, humihingi siya ng suporta para umano sa kanilang 11 senatorial aspirant. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa niya, magsama-sama po tayo. Magtulungan po tayo, mag-alyansa po tayo muli upang labanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Matatandang na unang hindi banggitin ni PBBM ang pangalan ni Senador Amy Marcos sa pangangampanya nila sa Cavite noong Marso 21 matapos pangunahan ng senadora ang investigasyon ng Senado sa umano'y illegal na pag-aresto ng International Criminal Court or ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantalang nilinaw naman ng senadora na wala raw problema sa kanya ang ginawa ng Pangulo dahil mas nakatutok aniya siya sa investigasyon para kay dating Pangulong Duterte. Nilinaw din ni Senador Amy Marcos Muto na hindi pa raw sila nagkakausap ng kanyang kapatid dahil sa mga nakaraang sa pagitan nilang dalawa. So ito po mga kababayan, oo, ang nakalagay, wala po si Amy Marcos dyan. Oo, sa naturang pangangampanya nila sa Laguna. At yung sa Cavite naman po ay hindi rin po binigkas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ni Amy, kanyang kapatid. So ito mga kababayan, nakalagay naman dito, senatorial slate ni PBBM 11 na lang. Muling hindi binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangalan ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos sa pangangampanya ng alyansa sa Bagong Pilipinas sa Laguna noong Sabado. Nako po mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ako bilang isang vlogger, content creator, YouTuber, meron naman po siguro akong rights na mag-react. Para sa akin kasi mga kababayan, kahit kayo po, no, or kahit sino naman po siguro na may mga kapatid dyan na instead, ikaw, kapatid mo presidente, dapat suportahan mo. Hindi yung kapatid ka ng presidente pero ikaw pa yung nanguna, 'di ba? Ikaw pa yung nangulo para masira ang kapatid mo. So, kung ikaw ba naman ang nasa posisyon, ni Pangulong Bongbong Marcos, ah, tinusok ka na, dinahandahan kang tusukin sa tagiliran.
ngingiti ka pa ba? Kaya, alam mo sa totoo lang, meron nga tayong kasabihan mga kababayan eh. Huwag tayong magtiwala sa iba. Maskin kapatid mo, kaya kang traidorin yan pagdating sa power at sa posisyon. Kaya ang pinakamagandang bagay na gawin, magtiwala ka mismo sa sarili mo. Maskin nga asawa mo, pwede kang ibagsak yan eh. Pwede kang traidorin yan eh. Maskin anak, pwede kang traidorin. Ang tanging gagawin mo lamang ay magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang basta-bastang magtiwala sa mga nakapaligid sa iyo. Kasi minsan, yan ang babagsak sa iyo. Yan ang magbabagsak sa iyo. Kaya sa totoo lang mga kababayan, katulad lang sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Halos araw-araw, buwan-buwan, nakikita mo kapag may rally na mautog rally. Laging sinasabi, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Laging sinasabi. Tapos, sunod rally ulit, meron tayong presidenteng adik. Meron tayong presidenteng weak leader. Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Tahimik lang ang BBM ninyo. Ngayon, hindi lubos akalain ng sambayanan na pumapalakpak kay Digong, sumusuporta kay Digong, na kapag nagsabi si Digong, bangag ang presidente natin ngayon, papalakpak sila, para silang mga tanga, para silang mga bubo. Ngayon dumating ang hindi inaasahan, bumaba ang warrant ng International Criminal Court or ICC. Dumating na. Pagdating ng warrant, pwede naman na hindi tanggapin ng Pilipinas ang warrant ng ICC at hindi tayo makipag-cooperate. Kasi presidente lang ng Pilipinas ang may power pagdating sa ganyan. Ang problema ngayon, tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang request ng Interpol na arestuhin si Digong. So, ngayon mga kababayan, traidor ba ang maituring kay BBM na tinanggap niya ang warrant para hulihin si Digong? Or deserve lang ni Digong ang maaresto at makulong? Paki-comment dyan sa comment section. Kasi kung kayo ang nasa puder or nasa side, or sa sitwasyon ni BBM, sa loob ng ilang taon niya bilang presidente ngayon, 3 years mula 2022, hindi pa siya nanalo, sinisiraan na siya ni Rodrigo. Bangag, weak leader, kagamit ng cocaine, addict, yan yung laging naririnig natin sa bunganga ni Duterte. Ngayon, mag-expect ba kayo na pag merong mangyari kay Duterte, tutulungan pa ba ni BBM? Kung ako ang nasa sitwasyon ni BBM, mabulok ka dyan sa kulungan. Nung panahong nasa laya ka, nasa power ka, putang ina mo ka, araw-araw mo kung sisiraan sa social media, araw-araw mo kung binagsak sa mamamayang Pilipino. Tapos ngayon dumating ang panahon na para sa'yo, traidor na ang tingin nyo sa akin. Si BBM sa totoo lang mga kababayan, naglinis lang siya ng basurang iniwan ni Digong noong kasagsagan or noong panahon na si Digong ay presidente pa. Yun po ang totoo. Hindi po traidor ang tawag doon. Kasi alam naman po, maskin DDS, alam ninyo kung paano sirain ni Digong si BBM. Alam ninyo kung paano ang sinasabi ni Digong kada may rally, bangag si Marcos, adik si Marcos, meron tayong presidenteng adik. Yan yung laging lumalabas sa bunganga ni Digong. Ngayon dumating ang warrant ni Digong at hindi hinarang ni BBM, sasabihin ninyo, traidor? Kung ako nasa sitwasyon ni BBM, deserve mo yan. Sabi nga ni BBM, papalagan ko yan. Kung ganun lang kadali na bastusin nila ang presidente, ano pa tayo, mga ordinaryong tao?
So yun nga, sad to say, ando na sa ICC. Uuwi man si Duterte dito, straight ang paa. Sa madaling salita, makakauwi siya dito, patay na. So yun lang mga kababayan, kasi actually, according sa pagkarinig ko kay Attorney Conte, kung sakali na yung kaso ni Duterte na 4 na pinataw sa kanya, 4 na kaso patungkol sa crimes against humanity, na patunayan lahat yon, 130 years old si Digong manatili sa ICC facility or sa silda ng ICC. Ang tanong, aabot pa siya ba ng 2027 o 2026? Yun ang malaking tanong ngayon ng taong bayan. Aabot pa ba ng 2026 si Digong? So yun lang mga kababayan. 11 na lang ang mga senador ni BBM. So si Aimee, klarong-klaro, tinanggal na. See you next vlog. God first. Thank you.